Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 22, 2025. Bago po tayo magpatuloy sa ating topic, binabati ko muna. Ito pong aming mayor dito po sa Pasig City, si Vico Soto, ng isang napakagaling, napakahusay at napakalinis na pamumuno. Mabuhay po kayo, Mayor Vico Soto. No? Talagang ang pamumuno niyo po dito sa Pasig City ay hindi po matatawaran. Kahanga-hanga. Ngunit ang problema ngayon mga tol, mukhang malalagay sa alanganin ito pong aming mayor na si Vico Soto sapagkat nakapag-post po kasi siya ng kanyang damdamin o saloobin sa Facebook page po niya. I do not know kung ito po ay posted din sa ibang socials niya. Kasi di ko naman alam kung may ibang socials ito. Hindi ako gumagamit ng X or ng iba pang mga social media accounts. Pero dito po sa Facebook page niya, malinaw na meron po siyang saloobin po doon na kanya pong isinapubliko. Bago tayo magpatuloy, nais ko po sanang hikayatin ang bawat isa sa inyo na wag pong kalilimutang mag-like sa ating programa sapagkat napakalaking tulong po niyan sa ating mga advokasya. Puntahan po natin ang balita, no? Sa ating titulo, nakalagay po dyan, mukhang masisira ang political career ni Mayor Vico Soto. Wag naman sana. Dito sa ating thumbnail, Vico Soto pwedeng masampahan ng cyber libel. Nagtatanong po tayo, bakit po ba? Ito po kasi ang nilalaman ng balita. Ayon po dito, Vico Soto, kinastigo sina Julius Babaw, Corina Sanchez sa paid interviews kina Diskaya. O sige, bago natin basahin yan pakinggan muna natin ang aming mayor dito po sa Pasig na ito po hindi mahilig sa pamumulitika. Kung binabanatan niya po ang mga Diskaya sa ngayon, yan po ay hindi kaugnay sa kanyang pamumulitika. Noong panahon po ng halalan, hindi niya po ginawang issue ang mga di umanay korupsyon kung saan sangkot ang mga Diskaya. Pero syempre, matapos po ang halalan dahil nga po nanalo na siya, ito po yung kanyang sinabi, balikan po natin. Bagay po na hindi ko pwede sabihin nung panahon ng pangangampanya. Kasi baka sabihin political motive. Baka sabihin, siyempre pagka political season, mahirap magsalita. Kasi sabihin political lang yan. Ngayon, wala nang politika. 2028, hindi ako tatakbo. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo. Ayan Malinaw po ang pahayag ni Mayor Vico Soto noong June 30 nung siya po mahalal sa ikatlong pagkakataon bilang punong lungsod dito po sa amin sa Pasig na hindi po siya tatakbo sa anumang posisyon sa 2028. Maliban na lamang kung walang isang salita si Mayor Vico at bigla na lamang tumakbo sa 2028. O, doon, pwede natin i-conclude, ay pamumulitika lang pala yung ginagawa ni Mayor Vico dahil hindi naman pala totoong hindi siya tatakbo. Kaya nga ako nalulungkot dahil ako ay isa sa mga maagang nagsusulong ng kanyang kandidatura sa pagkasenador dahil hindi pa po pwede po itong tumakbo sa mas mataas pang posisyon dahil masyadong bata pa. Kaya hanggang senador pa lamang ang pwede niya sanang itakbo sa 2028. Ngunit tinuldukan niya kagad sa unang oras pa lamang ng pagkakahalal niya sa ikatlong pagkakataon bilang mayor. Maliwanag pong sinasabi niya na hindi po siya tatakbo sa 2028. At meron po akong nakita na isang video na pinost po ni Fiscal EJ mga tol at ito po ay napakagandang talumpati ng mayor na si Vico Soto. Tamaan, bato-bato sa langit, huwag magagalit. Pakinggan po natin ito mga tol. Mayaman ka nga, galing naman sa naakaw yung kayamanan mo. Makapangyarihan ka nga, may posisyon ka, pero ang dami mong tinapakan at inagrabyado para makarating kung nasan ka. Ang pangarap ba natin sa buhay ay magkaroon ng mataas na posisyon, maging CEO ng gantong kumpanya, maging negosyante na milyonaryo o bilyonaryo. Ang pangarap ba natin ay sumikat, magkaroon ng 1 million followers sa TikTok? Ang pangarap ba natin ay magkaroon ng mataas na posisyon at maging makapangyarihan? In my line of work, ang dami kong nakikita, sabi nga kanina, napakadaling makain ng sistema. People start off with good intentions. But the saddest thing that I've seen as a person in government or working with government are actually people who have the right intentions when they start. Nakakalungkot yung bahagi na yan. Kasi hindi lang naman sa politika nangyayari yan. Even sa ako, in particular, dati akong pulis. Kahit sa kapulisan nangyayari yan. Graduate yung bagong pulis, full of idealism, matuwid, makatao. Pero pag nandoon na sa loob, kinakain na po ng sistema. Salamat, Space99, sa iyong pong super sticker. At ito naman, sinasabi ni Mayor Vico Soto, marahil dahil kanya pong na-observe sa mga taong gobyerno. O, tuloy po natin. But along the way, they get lost. Nakakain ng pangarap, ng ambisyon. And again, there's nothing wrong with ambition per se. There's nothing wrong with big, lofty dreams. Pero ang tanong, bakit ba yun yung pangarap natin?
Ba't ko gusto magka-posisyon? Ask myself every day, ba't ko ba gusto maging mayor? Ba't ko ginusto maging mayor? Ba't ko ginusto maging engineer? Ba't ko ginusto na dito ako mag-a-apply ng trabaho? Pag may trabaho ka na, ba't ko gustong ma-promote? Ano bang meron? Sana hindi yun lamang, yung posisyon, yung pera, yung kasikatan. Successful ka nga, magulo naman yung pamilya mo. Mayaman ka nga, galing naman sa naakaw yung kayamanan mo. Makapangyarihan ka nga, may posisyon ka, pero ang dami mong tinapakan at tinagrabyado para makarating kung nasan ka. I hope that we don't think that it is worth it. I hope we take time as early as now to stop and think, bakit? Ano bang gusto kong makamit sa aking buhay? Kayo ba'y nag-a-agree sa mga tinuran ni Mayor Vico Soto dyan? I-comment nyo na lamang po sa ating video. Pero ito po ngayon yung medyo seryoso na ako po'y nag-aalala para sa aming mayor. Siguro kaya niya naman lusutan ito pero mahirap pa rin talagang humarap sa isang legal na problema eh. Ngayon pong August 2025, 2025, ito po yung naging balita dahil po sa post ni Mayor Vico Soto. Tinawag ng Pasig City Mayor na si Vico Soto ang pansin ng mga mamamahayag na sina Julius Babaw at Corina Sanchez hinggil sa umano'y paid interviews nila sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Sa kanyang Facebook page, ibinahagi ng alkalde ang screenshot mula sa YouTube ng panayam sa mag-asawa ng mga kilalang broadcasters ng bansa. At puntahan po natin yung mismong post nito pong si Mayor Vico Soto, no? Ito po. Ayon po sa kanyang Facebook page, with these interviews, again going viral, let's look at it from a different angle. Bago tanggapin ng mga kilalang journalist ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, uy, teka, ba't kaya handa tong magbigay ng 10 milyon para lang magpa-interview sa akin? Pansinin natin meron pong close and open and close quotation, ito pong ginamit niya na salita to magbigay ng 10 million pesos para lang magpa-interview sa akin. Ayan I do not know kung bakit yan kailangan sabihin ni Mayor Vico Soto. Baka meron po siyang alam na hindi natin alam. I know for a fact that there are many good, honest people in media who are disappointed, if not angered, at practices like this, which undermine the integrity of their profession. In this case, maybe they didn't do anything technically illegal, but at the very least, it should be considered shameful and violative of the spirit of their code of ethics. Pwede silang magtago sa gray areas. Hindi naman journalism ito. More of lifestyle lang. Kailangan kasi ng sponsor pero wag na tayong maglokohan. They rose to national prominence as broadcast journalists, news personalities. Puhunan, dapat nila ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong kalakaran, ito rin ang reputasyon at kredibilidad na pinahihiram nila sa mga kurap kapalit ng meron pong symbol na pera. Let's remember that corruption is systemic. It permeates into every sector of society, not just government, but we can slowly but surely break this cycle if more and more of us consistently do our part wherever we are and whatever our position may be. One step at a time. Not an exact figure pero alam nyo na. Yan po yung last part ng kanyang mensahe. Tapos nakalagay po dito ang screenshot ng interview ni Julius Babaw at Corina Sanchez kay Diskaya spouses. Nabasa ko na po ito kahapon pa lamang pero I never share this post. Pwede naman nating i-share pero do not comment kasi alam po ninyo ang mga libelous statement, kapag ka-share mo at nag-put ka ng comment mo dyan, pwede kang madamay. May mga nag-comment po dito, kilalang mga personalidad, may mga abogado pa nga nag-share po ng post na ito. Kaya viral na viral po ito. In fact, meron po itong 35,000 shares, 6,700 comments with 120,000 reactions as of this posting. As of posting yesterday. Ito na ngayon ang magiging problema rito. Kasi pumapalag ngayon yung mga sinasabing personalidad o kampo nila. Laman na rin po ito ngayon ng balita. Basahin po natin. Ayon po dito sa Abante News Online, naglabas ng statement ang kampo ni Corina Sanchez matapos ang post ni Vico Soto, Mayor Vico Soto, kaugnay sa interview ng Rated Corina sa kanyang nakalaban sa pagka-alkalde na si Sara Diskaya
at asawa nitong kontraktor na si Curly Discaya. Ayan na nga, nagkakanya-kanya na silang dilitan ng mga post. Shinare din kanina ito ni Ogie Diaz. Dinilit din ni Ogie Diaz yung post niya. Paano natin ngayon malalaman yung mismong content ng pahayag ng programang Corina? Actually, sinave ko yun eh. Shinare po ito ni Ogie Diaz. Ito po oh. Kaso lang, dinilit niya po yung shared post niya. Ogie Diaz. Tingnan natin. Baka nakablock lang ako kaya hindi ko makita. Nakablock na ako. Ano nangyayari sa Facebook ko na ito? Bakit ako nabablock ng kung sino-sinong personalidad? Teka lang ha. Tahan nga muna natin dito. Si Erwin Tulfo, binlock din ako. Si Ogie Diaz, binlock din ako. Di naman ako kilala nito. Anong meron? Nag-automatic ba ang Facebook? O, eto na. Dinilit na talaga ni Ogie Diaz, mga tol. Pasensya na ha. Hindi ko makita. O, talagang deleted yung shared post. Kasi mahaba po yung post na yun eh. Balik tayo rito. Mahaba po yung post ng Rated K sa Corina interviews. Pinagsama pong statement yon in English. Tungkol po dito sa naging reaksyon nila kay Mayor Vico Soto. Pero ang suma total, parang lumalabas na sa paniniwala po ng kampo ni Corina, nakapag-commit ng cyber libel. Ito pong si Mayor Vico Soto. Sabi nga po dito sa isang nakita natin posto, as Pasig City Mayor Vico Soto criticizes veteran journalist for interviewing Pacifico and Sara Discaya, Corina interviews and Rated K release statement saying that the Pasig mayor's claims are subject to cyber libel. Soto argued that the same credibility and reliability of journalists may be the same traits that lead to a systematic corruption. However, the program stressed that despite winning the public, Soto must not use his authority over editorial prerogative. Meanwhile, Corina Sanchez has yet to issue a statement. O dito, maliwanag po na wala pang personal na inilalabas na statement ito pong si Corina Sanchez. At even, ito pong si Julius Babaw. Nahanap ko yung mismong post nila na mahaba para mabasa po sana natin eh. Pero hindi ko makita na. Sayang ano. Yung Corina program, I believe, baka wala naman yung sapat na basihan. Ito, sinasabi ko bilang ordinaryong opinion, I am not a lawyer ano. Walang sapat na basihan yung Corina program para ma-idemanda itong si Mayor Vico Soto for cyber libel. But sa aking paniniwala, kung ang magdedemanda ay si Corina Sanchez or itong si Julius Babaw, baka meron. Kasi basically, sinasabihan dito ni Mayor Vico Soto nang tumanggap ng 10 milyon piso para lamang ma-interview si Discaya spouses. Tapos meron pa siyang extra comments po dito na it may be technically it didn't do anything technically illegal, but at the very least, it should be considered shameful and violative of the spirit of the Code of Ethics. Medyo harmful ito sa paningin ko sa reputation ng dalawang kilalang personalidad sa journalism na si Corina Sanchez at saka si Julius Babaw. Kaya malamang sa malamang kung talagang ipupursu po nila ang legal action kay Vico Soto, sa aking ordinaryong paniniwala, ito po ay maaaring umakyat sa korte at bahala na ang korte kung ito po ba ay magre-resulta sa acquittal or conviction if ever dito po kay Mayor Vico Soto. Medyo malungkot lamang sapagkat mataas po ang paghanga ng napakaraming mga Pilipino at isa po ako doon kay Mayor Vico Soto and iniisip ko po sa hinaharap na ito'y malaki ang potensyal na maging pinuno po ng ating bansa. At dahil po sa kanyang post na ito, baka madiskarel po yung pangarap na yan ng maraming mga Pilipino para sa isang Vico Soto bilang pinuno ng ating bansa. Bakit po? Magtanong tayo kay ChatGPT. No, napakalaking tulong ng ChatGPT. Pero syempre mga tol, meron naman akong first-hand knowledge dito sa katanungan natin kay ChatGPT. Kaya kung merong maling isasagot si ChatGPT, ay atin pong iko-correct. Pero malamang sa malamang, tama po ito. Tinanong po natin si ChatGPT, ano ba ang kaparusahan ng cyber libel sa Pilipinas?
Ano po ang legal na basehan? Ito po ay umiiral sa ilalim ng Republic Act number 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012, partikular sa Section 4C4, which applies when libel is committed through a computer system. And alam natin gumamit ng Information and Communication Technology si Mayor Vico Sotto sa pamamagitan po ng pag-post niya sa Facebook. Section 6 of the same act increases the penalty by 1 degree compared to traditional libel under the revised penal code. Pag sinabi pong 1 degree higher, halimbawa ang pagkakakulong po ay 6 na buwan, magiging 6 na taon, no? To be more specific, halimbawa kung aresto mayor, 31 days to 6 months, magiging prison correctional, 6 months and 1 day to 6 years. Ganun po yung difference ng degree sa application po ng penalty. Ayon po dito kay ChatGPT, ang traditional libel ay meron pong pagkakakulong ng prison correctional at meron pong danyos o kaparusahan fine na ini-impose po ng korte ng halagang 40,000 to 1,200,000 pesos. Pag cyber libel, 1 degree higher, yung pinaliwanag na po natin kanina, pero in this case, prison mayor na po, 6 years and 1 day to 8 years or 12 years. Up to, ang kaparusahan sa fine, 1.5 million pesos. No? Pero, ang mas inaalala ko dito, mga tol, yung provision sa Batas Pambansa bilang 881 the Omnibus Election Code. Pag pinuntahan po natin ang batas na ito, sa Section 12 po nito, nakalagay po ang disqualifications to elective position. No? Basahin po natin, any person who has been declared by competent authority insane or incompetent or has been sentenced by final judgment for subversion, insurrection, rebellion, or of any offense for which he has been sentenced to a penalty of more than 18 months or for a crime, ito na po yung pinakamahalaga dito, involving moral turpitude. Crime involving moral turpitude shall be disqualified to be a candidate and to hold any office unless he has been given plenary pardon or granted amnesty. At kung titingnan po ninyo at ipagtanong din natin sa mga abogado, ang classification po ng kasong libel ay crime involving moral turpitude. No? Yun po yung inaalala po natin dito na baka sakaling magpursu ito sa legal complaint kay Mayor Vico Sotto, and we are hoping na wag naman sanang mauwi sa hatol na guilty, madiskwalipika ito pong si Mayor Vico sa kanyang future political ambition. No? Ako, naniniwala ako na bagamat sinasabi ni Mayor Vico Sotto na sa 2028 hindi siya tatakbo, pero malamang sa 2031 tatakbo po ito. Pagka ganito po ang mangyari, baka magkaroon po ng problema sa kanyang kwalifikasyon for election sa mga susunod na panahon. Pero yan naman ay pag-iisip ko lamang ng wild, wild imagination ko po yan. Wala pa naman po sa punto na yon. And naniniwala ako na siguro naman itong si Corina Sanchez at saka si Julius Babaw, hindi naman po ito mga onion skinned, no? Hindi naman siguro ito mga balat sibuyas na sa ganitong pagsasalita ni Mayor Vico Sotto ay magre-resort na sila ng kasong kriminal laban kay Mayor Vico Sotto. I hope ganun nga po, Kaso lang sa dami po ng naging reactions, ang dami-dami talaga, 100,000 mahigit, tapos 35,000 shares. Baka mag-isip ang mga ito. Ngayon, bakit ba ganito yung sitwasyon? Ang katotohanan kasi rito, mga tol, hindi lang naman si Mayor Vico Sotto, kung hindi yung di umano'y korupsyon na gustong ilantad ni Mayor Vico Sotto. At sa nakalipas po na mga araw, ang laman po ng balita ay flood control projects. Ang flood control projects, grabe po ang korupsyon dito. Pangulo na po natin ang pumuna dito at ayon sa kanya, mananagot ang lahat ng dapat managot. Sa kanyang naging talumpati nung SONA last July 28, 2025, sinambit ng ating Pangulo na hindi niya pahihintulutan pa na magpatuloy ang mga ganitong gawain. At siya po'y personal na tututukan ng isyu na ito at magsasagawa ng investigasyon. Na ngayon nga po ay kanyang tinutupad na. Ang Pangulo po mismo ang pumupunta sa mga lugar na nakakarating po sa kanyang kaalaman sa pamamagitan po ng isumbong mo sa pangulo.com.ph. At ang nakita po ng ating Pangulo sa nakalipas po na mga araw at linggo, hindi lamang po mga depektibong proyekto ng flood control projects, kung hindi mga guni-guni o ghost project.
at nasasangkot po dito ang tinitira ni Mayor Vico Soto na Diskaya spouses. Hindi ko alam kung tayo'y mapaplag ni Julius Babaw at Rated Corina sa gagamitin po nating video, pero kung sakali man, i-delete ko na lamang ang video na ito. Pero gusto ko pong ipakita sa inyo o iparinig kung ano pong merong buhay ito pong mag-asawang Diskaya noon hanggang sa kasalukuyan. Panoorin po natin ito mga tol. Nagmula kami sa talagang walang-wala talaga. Siya. Kami, lalo na ako. Ngayon nga, parang nananaginip pa rin ang pakiramdam namin na parang, paano tayo nakarating sa ganitong tagumpay? Kaya inaalala namin lahat yon, kaya minsan binabalikan namin at tumutulong kami. Dahil dama po namin talaga ang talagang tunay na buhay ng isang talagang walang-wala. Kaya minsan parang napakagaang po ng loob namin at saka napakababaw po ng luha namin minsan dahil nung una na babalikan namin yung nakaraan na yung mga humihingi ng tulong sa amin, iniisip na lang namin na ganyan din naman kami dati noon eh. Bago kayo nagkakilala ng dalawa, gaano ka simple ang buhay mo noon? Ang status ko po sa buhay noon ay nung Huwag kayong magalit sa akin mga tol, kung galit kayo sa akin, lumayas kayo rito, hindi ko sinisira ang magaling naming mayor. Bakit ko sisirain ang mayor namin? Ang galing-galing nito. Hindi ko sinisiraan si Mayor Vico Soto rito, inilalahad ko lang ang katotohanan na posibilidad talaga siyang malagay sa cyber libel. Kung ayaw ninyo sa programa ko dahil natitira ngayon si Mayor Vico Soto, hindi ko siya tinitira, sa paningin nyo, natitira ko, huwag kayong manood sa akin. Ganun lamang po kasimple yun. Bakit ko titirahin ng mayor na napakagaling? Mayor namin dito sa Pasig, titirahin ko? Inilalahad ko lang ang katotohanan at pinaghahanda ko lamang ang katotohanan na si Mayor Vico Soto pwedeng makasuhan. college, paaral po ako ng simbahan ng Pasig, yung Immaculate Conception po. Okay. Sa kabaitan po ng mga pari sa simbahan, pinag-aaral din ako sa college. Katumbas naman po ng pag-aaral ko ay libreng patira sa simbahan, libreng pagkain, kapalit na at pag-aaral po sa kolehiyo, at katumbas naman ng binibigay nila sa akin ay pagiging janitor sa simbahan. Pag walang lector, walang commentator, walang mother butler, pag walang usherettes, pag walang lahat ng klase ng mga volunteers sa simbahan, wala. Ako po at saka yung kapatid ko ang proxies. Ako naman po, ng mga time na yun, tuwang-tuwa po ako dahil nung una po, wala naman kami talagang bahay. For example, ako po, ng mga time po, Ganito kahirap ang buhay ng mga Diskaya nung sila po'y hindi pa mayaman, di ba? Nung sila'y kasi sa punto ng interview particular ni Corina Sanchez, ang sinasabi doon, sila'y naging big time nang sila'y pumasok sa DPWH. Ay hindi, sa punto pala ng interview ni Julius Babaw, yan nung nag-DPWH kami. DPWH. Kaya tuloy po natin ang pakikinig po dito. na yun, kaya tuwa ako na pinatira din ako ng mga pari sa simbahan ng Pasig. Libre sa kumbento yun, kasi kasama ko yung mga pari. Kasi kung anong kinakain ng mga pari, ganun din ang Ito, real talk tayo rito mga tol. Hindi ako nang piplis ng manonood ko, tandaan niyo yan. Hindi ako katulad ng ibang mga vlogger na uutuin ang kanilang mga manonood para lamang mapanatili nila yung mas mataas na views. Hindi ako ganon. Dito, facts lang tayo. Masakit nga sa akin to eh. Bakit? Ako'y umaasa na si Mayor Vico Soto magiging presidente ng Pilipinas sa inaharap. Kaya nag-aalala ako dito. Sana napag-isipan ng maigi ng ating butihing mayor dito sa Pasig City bago niya po pinost ang mga mensahe po na ito. Dahil sa aking maliit na pangunawa, that is libelous. And I hope hindi po ito seryosohin. Nito pong si Julius Babaw at Corina Sanchez. naman ang kinakain namin. At kung saan sila nakatira, doon din naman kami nakatira sa kumbento rin. Kasi kung hindi po kami patitira ng mga pari doon, nakatira po kami magkapatid sa Floodway, informal settlers po kasi ang aking mga magulang sa Floodway East Bank. Informal settlers din po yung mga kapatid ko sa Floodway East Bank. So doon po kami titira talaga. Oo. At minsan, parang medyo maganda-ganda naman tirahan namin kasi wala nga kaming matirahang na maayos. Minsan nakikitira kami sa tiyuhin ko. Ay syempre, nahihiya naman kami sa tiyuhin ko, kaya talagang no choice, kundi makitira kami sa mga kapatid ko na informal settlers. Ngayon, talon tayo rito sa interview naman ni Corina Sanchez. Pag ganun-ganunin lang natin kasi I do not know kung anong mangyayari dito po sa video natin. Pagka copyright strike tayo, meron naman ako silver play button. Hanggang 3 copyright strike naman yan, i-delete ko na lang tong video. Pero sana, wag naman tayong i-copyright strike. Di ba lang i-copyright tayo, okay lang yan, madidelete ko yun, wag lang strike. Nitong si Corina at saka ni Julius Babaw.
komentaryo lang yung ginagawa natin dito. Ibang klase, talagang ako'y napanganga. Nung napasok ako dito, meron palang ganitong espasyo sa Pasig. Nakita niyo naman, bahagi ng kanyang opisina, bahagi ng kanyang bahay. Dito naman tayo sa kanyang buhay. Hindi mo iisipin, born in London, Yes. England. Yes. Tama? Tama. Ipaliwanag mo kung bakit. Yung mom ko, dati siyang OFW sa UK. And then, kinuha niya yung dad ko doon. Yun. Kaya kami doon pinanganak. Ayun. Ilan Sister kayo ko. magkakapatid? Nung time na yun, 2 kami. So, nung umuwi na kami sa Philippines, naging 3 na kami. Ayun. Tapos, ang trabaho ni nanay at ni tatay, hindi karamihan, di ba? Hindi po. My mom was, nung dumating siya doon, chambermaid siya sa hotel. So, nag-release. Kaya basically, galing talaga sila sa hirap. And i-rewind po natin ang video na ito. Pero tandaan natin yung oras 16 minutes. I-rewind natin dito po sa kanilang show off ng kanilang mga luxury cars. Ito, panoorin po natin ito. Hindi na nga, sa dami. Pinapagamit namin sa mga bata as Yung hatid sa school yung mga bata. 40 high-end cars po ang pinapanood po natin dito. Or yung iba kasi, yung anak ko, yung dalawang anak ko kaya na mag-drive. So, minsan ginagamit nila. Ano ang klase mga kotse to? Describe mo sa amin. Okay, so mostly American car siya. So, ito yung Cadillac, white and black. Black, Ito yung yeah, no. sports niya, sports Sport edition. version. Yes. Okay. O, 20, ano yata yan? 20... Basta. Oo, 20 something, oo. And then, syempre, yung Lincoln Navigator. Ito yung una na bili namin. Tapos yung, hindi, yung black pa lang una na bili namin. Tapos yung white, gusto ko may white din siya. Black and white. Black and white. Black and white. Yes. Ito isa. Denali. GMC. GMC Denali. So, black and white version din siya. Pero ito, diesel to. Ito, gas. So, ito si black and white. And then, ito, nakita ko to, sinerge ko talaga sa ano to. Walang ganito sa Philippines. Nasa YouTube. Nasa Grand Wagoneer, parang jeep. So, wala siya dito, walang ganito sa Manila. May isa yata kumuha, pero nag-iisa lang itong kulay na to. Galing sa to? Pinaship ko from the US. From the US. It's an American car. Yes, it's an American car. Yeah. Bakit nagustuhan mo to? Ang ganda ng body niya eh. Tapos parang compact lang din siya. Tapos yung color kasi, ang ganda, gusto ko red. At ngayon, isingit natin tong balita na ito. At sa ating pong pangunahing balita, pinuntahan po ng News 5 team ang ilan sa mga malalaking kontraktor ng flood control projects ng pamahalaan. Una nga po sa listahan ang kumpanyang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at ang St. Anthony o St. Timothy Construction Corporation na kabilang po sa top 15 contractors ng flood control projects sa Pilipinas. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, pagmamayari umano yan ng kanyang naging katunggali sa nagdaang halalan na si Sara Diskaya. May koneksyon pa raw ang mga kumpanyang ito sa St. Gerard Construction na matagal na pong nakakasungkit ng mga government projects. Pinuntahan po ng News 5 ang opisina po naman ng mga kumpanyang ito. Nasa isang gusali lamang ang St. Gerard headquarters pero tikom ang bibig ng mga tao doon. Isa nga sa mga proyekto po ng Alpha and Omega ang retarding basin at pumping station. In short mga tol, itong St. Gerard at St. Timothy, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakaalala ko, ito ay mga pag-aari. St. Gerard na lang kasi yun yung nakita ko dito sa vlog ni Julius Babaw eh. Kung papansinin po ninyo, yung simula ng vlog na ito po yung kanilang opisina dito po sa Pasig. St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation. At ito po ang isa sa mga pinangalanan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kabilang sa 15 mga kumpanya na nakakuha po ng malalaking proyekto para po sa flood control. At ito rin pong kumpanya na ito ngayon, ang di umano'y involved, ayon po sa mga balita na napapanood po natin, sa mga substandard na pagkakagawa ng flood control. At I do not know, tayo nagtatanong kung kasama po ba ito sa mga ghost project, kung sila po ba ay nakapag-engage din sa mga ghost project. No, tinatanong po natin yan kasi hindi po malinaw yung balita tungkol po diyan. Ngayon, balikan po natin yung kayamanan po ng mga Diskaya. Bahagi lamang po ito ng kanilang kayamanan. Ang 4 na pong luxury cars na kanila pong showcase sa vlog ni Julius Babaw. Yung anak ko, yung dalawang anak ko,
Hindi nyo ako kalaban dito mga tol, sa mga nagmamahal kay Mayor Vico Soto, pare-parehas nating mahal si Vico Soto. Ako'y taga Pasig. Ramdam po namin dito sa Pasig ang kanyang pamumuno. Kaya ko po ito tinatapik, hindi po para para for the views. Hindi po. Ito po ay for awareness, no? Lalong-lalo na sa mga posibilidad na maaaring mangyari sa hinaharap. Kasi magaling si Mayor Vico Soto pero hindi sapat ang kagalingan. Dapat kwalifikasyon. At kapag ka ikaw ay na-disqualify, paano ka makakapagsilbi sa bayan? 'Di ba? 'Yun ang pinakapunto natin dito, no? Hindi ito para siraan si Mayor Vico. Saan ang paninira? Si Mayor Vico Soto naman mismo ang nag-post po nito, nire-reactionan lang natin. Use our thinking, gamitin po natin yung ating critical thinking. Hindi po yung agad-agad nyo akong husgahan dito na sinisiraan ko si Mayor Vico Soto. Sino ba kayo para husgahan ako dito? Hindi nga kayo taga-Pasig. Ako mismo taga-Pasig, ramdam namin ang kagalingan ng aming mayor dito. Tapos sisiraan ko. Nasaan ang logic doon? So, kaya na mag-drive. So, minsan ginagamit nila. Ano ang klase mga kotse to? Describe mo sa amin. Okay, so mostly American car siya. So, ito yung Cadillac, white and black. Black. Ito yung Ayan, sports niya, sports Sport edition. version. Yes. Okay. O 20, ano yata yan? 20... Basta. Oo, 28 something, oo. And then, syempre, yung Lincoln Navigator. Ito yung una nabili namin. Tapos yung, yung black pa lang una nabili. Napakarami, Tapos yung white, gusto kong may white din siya. Black and white. Black and white. Wow, black and white. Yes. Ito isa. Denali. GMC Denali. So, black and white version din siya. Pero ito, diesel to. Ito gas. So, ito si black and white. And then, ito, nakita ko to, sinerch ko talaga sa ano to. Walang ganito sa Philippines. Nasa YouTube. Oo, nasa Grand Wagoneer, parang jeep. So, wala siya dito, walang ganito sa Manila. May isa yata kumuha, pero nag-iisa lang itong kulay na to. At in fairness naman kay Corina Sanchez, siya rin naman ang nagbalita tungkol po dyan sa kanyang interview na yan, no? Although hindi related sa interview niya, pero related yung subject matter. Kasi dito sa balita na ito ni Corina Sanchez, ang mag-asawang Diskaya ang kanyang topic. Panoorin po natin ito. Unti-unti nang lumilitaw ang mga umano'y palpak na flood control projects na corner ng pamilya Diskaya. Pero sa gitna ng kinakaharap na issue, no-show ito sa itinakdang press conference kaninang umaga. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa San Pedro, Laguna. Hannah, ilan ba ang mga proyekto dyan ng sinasabing gawa ng kumpanya ng pamilya Diskaya? Corina, dito pa lang sa may San Isidro River sa San Pedro, Laguna, 2 projects ang hawak ng St. Gerard Construction ayon sa LGU. Yung isa dyan, tila tinipid daw sa materyales at itong pangalawa naman, hindi nakatulong sa pagpigil ng baha dito sa lugar. Ang dapat sana'y simpleng repair lang ng dike sa Santo Niño, San Pedro, Laguna na uwing perwisyo para sa mga residente. Around 2022, may inagos umano na backhoe, tumama sa dike at may nadamay na bahay. Ang nakatakdang dapat umaksyon ang kontratistang St. Gerard Construction, isa sa mga kumpanya ng Diskaya family ng Pasig City. Dapat ayun lang i-repair nila. Ang nangyari, dahil sa tagal din siguro nila gumawa, nakatambay yung ano nila dyan, barge na may nakakargang backhoe, dumating si Bagyo, nakaharang yung mga equipment nila dyan. Dahil nakatenga raw ang barge at backhoe ng kumpanya, hindi naging free-flowing ang tubig. Taong 2023, nang sabayan ng masamang panahon, gumuho raw ang porsyon ng pader sa likod ng water station kung saan nagtatrabaho si Michael. Sa kasamaan nun, pinakayod na pala yung ilalim ng lupa. Hanggang sa bumagsak na po yung pader namin dyan, yung dikir namin. Itinuro pa ng mga residente ang likod ng water station na sila na lang daw ang nag-ayos. Naghanda na rin daw sila ng sandbags sakaling may panibagong pagguho. Dapat daw, last year pa natapos ang construction ng kumpanya rito. Pero ang progreso ng proyekto, hindi pa ramdam ng mga residente. Ayan na yung progress, pero dito sa amin wala pang progress. Kaya kami hanggang ngayon nangangamba pa rin pagka sana wala dumating ng malakas sa bagyo. Katunayan, halos umabot sa leeg ang baha ng tinamaan ng bagyo ang Santo Niño nitong mga nakaraang buwan. Yan ang dulot ng depektibong proyekto, no? At ang nakalulungkod diyan, hindi lamang po mga property ng ating mga kababayang Pilipino ang apektado. Marami pong mga buhay ang nawala dahil po sa supposedly poprotekta ng mga proyekto na ito ng gobyerno, pero dahil po sa mga corrupt practices, nagiging palpak at nagre-resulta sa pagkawala po ng buhay ng napakarami na po nating mga kababayang Pilipino. Ngayon, katulad po ng mga nakikita po ninyo rito na mga sasakyan, yan po ay produkto ng
kagalingan daw ng mga diskaya sa kanilang negosyo. Pero kung babalikan po natin ang interview at tulad po ng sinasabi ni Mayor Vico Soto dito po sa kanilang paglago, sa DPWH daw po talaga sila bilang kontraktor nito umangat ng todo. O pakinggan po natin. Sana wag tayong i-copyright dito ni Julius Babaw, kung mapanood niya man ito. Ako po nakikiusap sa inyo na wag niyong i-copyright. Ito po live commentary for awareness sa ating mga kababayang Pilipino. And I know, bilang isang journalist, alam niyo naman po siguro kung ano po yung ginagawa natin. Hindi po ako journalist, pero ako po nagle-react dito po particular sa inyo pong naging vlog. Pakinggan natin muli ang tinig ng dalawang diskaya dito. Simbahan ng Pasig, nakakapag-aral na kami, nakakalibre kami ng pagkain, libre tirahan, at minsan, nauuwian ko pa yung mga kapatid ko sa Floodway East Bank. So kahit paano, yung mga alay ko sa simbahan, nahihingi ko sa mga pare. At kagaya ng sardinas, dilata, so nahihingi ko po yun sa mga prutas. Binibigyan naman nila kaya sa mabulok nga lang naman. Tapos, inuwi ko po ito sa mga kapatid ko sa Floodway kasi at least may pandagdag. Masayang-masaya puso ko dahil hindi man ako makapagbigay ng pera sa kanila, nakakapagbigay naman ako sa kanila ng pagkain. Kaya minsan, every other day, iniipon ko yung mga alay, pag tinatanong ko yung mga pare, kailangan niyo pa ba ito, Father, itong pagkain na to? Siyempre, hindi naman nila kailangan kasi saganan mo sila sa pagkain. Ang mga diskaya dito sa amin sa Pasig, mga tol, kilala ito sa pagtulong. No? In fairness naman sa kanila. No? Kilala sila sa pagtulong, sa pamimigay po ng ayuda. Sa nakalipas nga po na halalan, alam yan nila Kuya June Castro, mga taga-Pasig po dito, na talagang grabe po ang dumating na ayuda sa Pasig nung panahon po ng bago pa tumakbo even itong si Diskaya. At lalong-lalo na nung tumatakbo na po ito sa pagka-mayor, bagamat hindi naman siya direktang namamahagi, pero ang lumalabas sa mga ayudang natatanggap ng taga-Pasig galing sa Diskaya spouses o sa kung anumang foundation na meron sila. Pero ang maganda lamang, hindi po nagpadala ang mga taga-Pasig sa ayuda. Ibinoto pa rin po ng overwhelming votes ito pong si Mayor Vico Soto, kaya po natalo si Diskaya. Pero ang tanong, magiging maayos ba talaga ang iyong pamumuhay o sabihin na natin, makatwiran ba talaga na ikaw ay tutulong pero yung pagtulong mo ay galing po sa samut-saring kontrobersiya? Kayo po ang sumagot, no? Kasi basically, yung tulong na ibinibigay po ng mga diskaya, kung mga balita na po ang ating pag-uusapan sa kasalukuyan, baka nanggagaling na po ito sa mga kontrobersiya na ibinabato po sa kanila. So, hinihingi ko yun, inuwi ko sa mga kapatid ko at sa nanay ko para may pandagdag, makatikim sila ng masarap na pagkain. Opo. Ikaw naman, Sarah, kamusta naman ang kabataan mo? Saan ka ba lumaki? Nung bata ako ay lumaki at pinanganak sa United Kingdom. And then, ang parents ko both OFW. So, yung mom ko and dad ko, yung mom ko domestic helper and yung dad ko waiter. Pero nagwe-waitress din ng mami ko. Ang life namin, hindi naman kami mahirap. Parang middle class naman kami ang buhay namin. So, nabibili namin yung gusto namin. Pero hindi yung mga branded or wala kaming ganun. Hindi naman kami Singit lang ako mga tol, wag niyo po sanang kalilimutang mag-like. 358 likes po tayo. Pag umabot po tayo ng 500, magsha-shoutout po ako mamaya after po ng ating live stream. Laki din ng parents ko na gano'n. So, simple lang. I went to a private school dito sa Pasig, si Colegio del Buen Consejo or CBC. And then, nung college, La Consolacion Mendiola, Manila ako. And then, nag-transfer ako sa Pasig Catholic College kasi medyo malayo ang Maynila. So, yung Pasig Catholic College, dyan ako nagtapos ng college ko sa business management. Yan. Nag-artista ka raw dito? Sinubukan mo pumasok sa showbiz? Oo, yung lola ko kasi mahilig kay Nora Honor yung time na yun. So, nung kasi inuwi kami ng dad ko para yung mom ko makapag-work doon na yung hindi siya hirap. So, inuwi ako noong 1982 or 83 yata yun. Grade 6 ako noon. So, nag-study ako sa Colegio del Buen Consejo din noong time na yun. Tapos lola ko, pinapasok ako sa pag-aartista. Yung Little Miss Noranian ako ng lugar na to, Tongbang. So, yun. And then, sa mga labas ni Nora sa, yung Superstar Show. Tapos may mga show siya. Sumasama ako. Sinasama ako ng lola ko. Nagpa-perform ako nagsasayaw kami ng mga kasama ko. So, yun. Pero nung nalaman ng mami ko na lumalabas ako sa TV, wala pang 1 week, pinabalik na ako ng UK. Kasi nasisira daw pag-aaral ko pag nag-artista daw ako. Yun yung bata-bata ka pa, no? No, oo. Sobrang bata ka bata. pa. Yes. Pero imagine, kung nagtuloy-tuloy ka, baka ka na rin ngayon. Child star. Hindi na child star, baka serious actress ka na ngayon kung patuloy mo yung career na yun. Yes. Siguro hindi inadya ni Lord na mangyari yun. Kasi kung hindi, baka hindi tayo nagtatagpo. Ayan, yan ang pag-uusapan natin. Medyo magkalayo yung mundo nyo, no? Hindi kayo pareho ng klase ng buhay, hindi nalakihan. Paano kayo nagtagpo? Nasa
college, yung transfer kasi ako from Law Consolation. So, I transferred to PCC. So, naging kaklase ko siya. Eh, syempre kasi I grew up for a long time. Forward natin mga tol, mas interested ako doon sa kung paano sila yumaman. No? Forward natin ang bahagya. Alam kong discarding kalye. Kalyeng panliligaw, at saka nakikita ko yung mga pare, Connection doon, eh, di ba? Yun. Hindi nagalit sa si Mama Mary. Siguro, sa kasal ako dito, may Time na yun, tatlo three kami kinasal sa West. Kumbaga, giving each other space. yes, Parang ganun eh. bumpay. Correct. Pero gano'ng kahirap ang buhay nyo noon? Kaya, Nung isipan mag-asawa mo na kami? mag-caregiver, oo. Yes po. Actually, totally Wala. zero. Oo. Nabenta yung kotse namin, yung bahay Yung bahay namin na Forward ulit natin. na yung nailit na amortization niya. Tapos sa buhay namin, itong kotse na to, nandyan yung mga anak ko nasa likod, tapos yung mga daddy nila nandito sa parang bahay harap. na Grabe ano, parang fairy tale yung buhay nila eh kung hindi lumabas yung mga ganitong issue sa kasalukuyan. Kung walang mga binabatong sa kanila ngayon na mga aligasyon ng sabwatan sa mga opisyales ng ating gobyerno, eh kahanga-hanga talaga yung kanilang naging from rag to riches na buhay ano. O, tuloy tayo sa pakikinig. kami matututo. Doon pala kami magiging successful. Kasi kung siguro nanatili kaming umasa doon sa biyanan ko at hindi kami tuniruan ng talagang tunay na tinatawag na business is business, family is family, parang dependent ka lang sa lahat ng klase ng bagay. So doon naturuan kami na maging tumayo sa sarili namin. Tsaka una kami naggawa private, mga private bahay. Yung pangalawa, hindi ka na natatakot magbayad ng tuition fee na Kami po may mga Christmas party talagang noon ang kayang magbuhat. And siya, binabasa ko yung kay Jade lang yan. Pero parang love. Hindi ko makita, ayoko nang panoorin pa. Pero ibasa nilang natin dito sa screenshot ni Mayor Vico Soto. Ano? At sa mga nagtatanong, uulitin ko po hindi po ako kritiko ni Mayor Vico Soto. No? I am hoping na maging pangulo nga po ito ng Pilipinas sa hinaharap Pero dahil nga po sa naging post niya, nag-aalala ako na baka masampahan po siya ng kasong cyber libel. Dahil malinaw naman po sa aking maliit na pangunawa na yung kanyang komento po dito sa kanyang Facebook page could tarnish someone's reputation. At ang tinutukoy po dito si Corina Sanchez at saka si Julius Babaw. Not Diskaya. Hindi napapansin nito ng mga Diskaya sa ngayon, mga tol, sa totoo lang. Ang kontrobersiya na kinakaharap ng mga Diskaya ngayon, napakalalim na, napakaseryoso pa. Kaya itong mga ganitong pahayag ni Mayor Vico Soto, tingin ko wala na sa kanila ito, di nila papansinin ito. Ang inaalala ko dito, yung concern ni Corina Sanchez at ni Julius Babaw. Kasi parang sinasabi ni Mayor Vico Soto dito na tumanggap sila ng 10 milyong piso para lamang interviewin ang Diskaya spouses. At balik tayo, doon po, paano ba yumaman ang Diskaya? Siyempre, sa kanilang naging construction company, higit sa lahat, nung sila po'y na-engage sa DPWH. In fact, kung babalikan po natin muli ito pong showcasing ng kanilang mga sasakyan, marami po rito ang nabili sa panahon ng Duterte administration kung saan sila po ay contractor ng DPWH. Yan lamang. Hanggang dito na lamang muna mga tol at maraming salamat sa mga mahal si Mayor Vico Soto. Magkakampi po tayo, hindi tayo magkalaban. At pasensya na kayo kung ako yung masyadong matalim din magsalita, no? Sapagkat sinasabi ko nga po sa inyo, dito po sa ating programa, hindi ko po ugaling mag-please ng mga manonood. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa pagtangkilik sa ating programa, pero hindi ko po kayo ipiplease para lamang po manatili sa akin. Dito kung saan po ang tama at dapat doon lang tayo. Kung ano po yung katotohanan, doon lang po tayo magre-react. Totoo naman talagang sinabi ni Mayor Vico Soto at ito nga'y inaalala ko. Kung pwede lamang ibalik ang kahapon, di sana. At kung malapit lang ako sa kanya, boss, wag niyong ipopost yung ganyan. Kasi sigurado may kalalagyan pagka may nagreklamo. Since 421 lamang ang likes po natin, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat. Muli, salamat kay Space999 sa iyong super sticker at sa lahat po ng ating mga manonood na patuloy pong tumatangkilik sa ating programa. Shoutout po. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.